Dineklarang holiday sa Maynila ang January 9, araw ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Pero bisperas pa lang, magpapatupad ng gun ban sa Maynila at liquor ban sa Quiapo. Naglabas na rin ang simbahan ng mga dapat at hindi dapat gawin para mapanatili ang kaligtasan ng mga deboto. At nakatutok si Ian Cruz. Plansyado na ang lahat para sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ayon sa mga otoridad at Fiesta Committee na nagbulong kanina sa The Nazarene Catholic School. Wala rin daw na monitor na specific threats ang Manila Police sa ngayon. Pero 12,000 pulis mula Maynila, NCR, Calabarzon at Central Luzon ang ipapakalat bisperas pa lang ng pista sa January 8. May mahigit 2,000 pang augmentation force gaya ng mga sundalo, bumbero, jail guard at coast guard. We are not keeping our guards down. Yung security posture namin na from here on until the D-Day will be on heightened alert. Inaasahang mahigit 6 na milyong deboto ang makikiisa sa halos 6 na kilometrong prosesyon na daraan sa 3 plaza at parke, 18 national at city roads at tatawid sa 6 na tulay at isang underpass. Para matiyak ang seguridad, magpapatupad ng gun ban sa Maynila alas 12 pa lang ng hating gabi ng January 8 hanggang 12:01 ng madaling araw ng January 11. Ayon sa Manila LGU, may liquor ban din sa Quiapo mula gabi ng January 8 hanggang January 10. Gaya sa nagdaang traslasyon, posible rin daw magkaroon ng interruption ang cellphone signal. May 12 prayer stations sa daraanan ng traslasyon. Mayroon ding mga medical stations sa 4 na kwadrant ng daraanan nito. May 7 LED screens na ilalagay malapit sa paligid ng Quiapo Church. Sa Quirino Grandstand naman sa Lunes, may Mass for Volunteers ganap na alas 6 ng gabi. January 7 hanggang 8 naman ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon din ng band parade sa Miyerkules ganap na alas 3 ng hapon. 5:30 naman ang panalangin sa Takip Silim at diretso na sa vigil program. Sa January 9, araw ng pista, alas 12 ng hating gabi ang Misa Mayor na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Ipagpapatuloy ang vigil na susundan ng panalangin sa Bukang Liwayway na susundan ng traslasyon. Noong nakaraang taon, inabot ng halos 15 oras ang kulang 6 na kilometrong traslasyon. Kaya kung susumahin, nasa halos 400 metro kada oras ang bilis ng andar ng traslasyon noong isang taon. Nasa pagsunod na raw ng mga deboto kung magiging mabilis o mabagal ang andar ng traslasyon. Naglabas ng do's and don'ts ang simbahan para maging gabay ng mga deboto. Unang-una na, bawal sumampa sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Ng Poong Nazareno ang talagang bida, ang siyang may atensyon sa lahat. Kaya kung hindi sasalubungin, hindi haharangin, hindi magpapanikan lalo na sa harap, mas mapapabilis ang ating prosesyon. Maaring maghagis ng panyo para ipunas sa Jesus Nazareno. Huwag magtulakan para walang masaktan. May paghila pa rin ng lubid, ngunit pinapakiusap na gawin ito ng maayos at may lubos na pag-iingat. Nagpaalala rin sa mga deboto na iwasan ang pagdadala ng mga malalaking gamit at kung may bag, maiging transparent ito para sa madaling inspeksyon. Transparent water bottles lamang din ang gamitin. Huwag magsuot ng sombrero at hoodie. Bawal din ang payong kaya transparent na kapote ang suhestyon na gamitin kapag umulan. Ang mga bata at may karamdaman, maiging mag-abang na lamang sa gilid ng kalsada para sa kaligtasan. Kumain upang may sapat na lakas sa prosesyon. At iwasang maging sanhi ng kaguluhan at distraction kapag may banal na misa. Ito po ay common flu pa rin naman season sa China. So nakaantabay po tayo at kung sakali po, wag naman sana, ay magkaroon ng karamdaman ganito sa ating bansa, magpapahayag po ang Department of Health at magbibigay ng abiso, hindi lang po sa pamunuan ng Quiapo Church, kundi sa ating mamamayan. National Shrine na ng Poong Jesus Nazareno at aprobado na rin ng Vatican na isang national feast ang pista ng Poon. Kaya nagbabala ang COMELEC sa mga politiko sa buong bansa na makikisawsaw sa pista ng Jesus Nazareno. Hindi namin kayang pigilan ng kahit na sino na magpa-file ng kasong disqualification laban sa kahit na sinong politiko. At wala rin makakapigil sa amin na i-disqualify ang lahat ng politiko na lalabag sa kung sa palagay namin ay may paglabag. And therefore, warning yon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.
Pinili bilang 2024 Athlete of the Year ng Philippine Sports Writers Association si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Kasunod yan ang ginawa niyang kasaysayan sa Paris Olympics nang makuha ang 2 gintong medalya sa floor exercise at vault apparatus event. Bukod pa yan sa iba pang medalyang nakuha niya sa Asian Championships noong nakaraang taon din. Ibibigay kay Yulo ang parangal sa annual awards night ng PSA sa January 27 kung kailan kikilalanin din ang iba pang atletang Pilipinong lumahok sa 2024 Paris Olympics at sa Paralympics. Masayang-masaya si Carla Abellana sa nabuo nilang friendship ni Bea Alonzo sa set ng Widow's War. Nag-script reading na ang cast para sa huling 3 araw ng taping pero alam na kaya nila kung sino ang main killer sa serye? Makichika kay Lars Santiago. Gusto na siyang hiwalayan. Kaya pinatay mo siya. Hanggang ngayon, wala pa ring ideya ang mismong cast ng Widow's War kung sino ang tunay na responsable sa pagpatay sa mga karakter sa mystery thriller series. Kabilang na ang paglason sa karakter ni Benjamin Alves na si Basil Palacios. May kanya-kanyang hinala ang cast. Isip ko po either Jericho or para lang maiba si Sam. Dati pa talaga feeling ko, ang mastermind si Sam and si George. Feeling ko si Jericho para may taping pa ako. Ako na! Sa pagsisimula ng script reading para sa last 3 taping days ng Widow's War, seryoso ang lahat at nag-aabang na makarating sa bahagi ng kwento na marireveal na kung sino ang pumapatay o mga pumapatay. Kahit pa paano masasabing parang tama po yung guesses, but at the same time, mali din po. Kumbaga, hindi po talaga obvious kung ano po or sino yung iniisip nila. Hindi po yun basta-bastang ganun. Kahit pa paano yung ilan po sa amin, tama na po ng hula, pero hindi po exactly ganun kasi hindi lang po isa ang killer. Nalulungkot na raw si Carla dahil mamimiss niya ang saya nila sa set. Halos 1 taon po kami nagtitaping ng Widow's War. Hindi ko po makakalimutan yung mga kasama ko. Hindi ko po makakalimutan yung mga role namin. Yung location po ng taping, lahat po ng pagpupuyat, lahat ng maagang pagising at napakahaba pong mga biyahe papuntang location. At syempre, sobrang happy raw siya sa nabuong friendship nila ni Bea Alonzo. Mas nakita ko po yung proseso niya, yung kung paano po siya magtrabaho, how much she values her work, how passionate she is. Mas lalo ko siyang in-idolize. And natuwa ako that at least somehow, not only did we get to work together, karoon po ng chance na magbuksan po yung friendship between the two of us. So sana, even outside Widow's War, matuloy po namin yun. Pagkatapos ng Widow's War, magbabakasyon muna si Carla. Magiging bukas na ba muli si Carla sa publiko pagdating sa status ng kanyang love life? Tingnan natin. Ako po kasi sa totoo lang, hindi naman po sa ayaw ko nang gumawa ng mga plano. Pero mas ano na po ako, mas accepting ako of what's to come. Mas accepting po ako of the uncertain. So gustuhin ko man pong mag-set ng plans. Si God naman po ang bahala. So kumbaga mas open lang to accepting kung ano man po ang ibigay ni God. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Viral online ang isang pating sa Cebu Ocean Park. Ang naturang kasing pating, abay bakit super lambing? Kuya Kim, ano na? Palikpik pa lang nila ang iyong makikita. Tiyak sasakbalin ka na ng takot. Anak ng pating! Pero hindi ka raw matatakot sa isang ito na palangoy-langoy sa Cebu Ocean Park. Ang kanila kasing pating, so for lambing, napakaklingi pa. Hilig ang magpayakap sa diver na kanya nakakasalamuha. Sobrang ganda pala, nag-enjoy ako. Ang diver sa video, si Michael. Habang ang pating naman, matagal na raw niyang alaga. Siya po ay friendly, hindi naman siya mangagat. Binababy namin sila.
At kaya raw kampante siya na hindi siya sasaktan nito ay dahil sinasanay niya raw ito sa tuwing pinapakain niya mga isda sa higanting aquarium. Maliit pa siya, tinitrain namin siya. Araw-araw po namin siya pinapakain, tapos nahawakan hanggang lumaki na siya, napapaamo namin siya. Mula na mag-viral ang kanilang video, ang lambingan ni Michael at ang kanyang alaga, inaabangan na raw ng mga bisita ng parke. Herein we have feeding show 3 times a day. Talagang hinahanap siya ng mga guests. Pero anong klaseng pating nga ba ang na-videohang nagpapalambing kay Michael? Ang clingy pating sa Cebu Ocean Park, isang Ginglimos Thomas si Ratum o nurse shark. Hindi pa malinaw kung bakit nurse shark ang tawag sa naturang pating na ito. Posible daw nagmula ito sa tunog na ginagawa nito tuwing nag-hunt ng prey na para daw tunog na dumededeng sanggol. May ilan naman nagsasabi na hango ito sa archaic word na noose, nang ibig sabihin ay cat shark. Ang mga nurse shark mabagal lumangoy at di tulad ng kilala nating great white shark na napapanood natin sa mga TV at pelikula na nananakban ng mga tao. Ang mga nurse shark harmless o hindi delikado sa mga tao. Gayunman may kalakihan ng mga ito, maaaring umabot sa hanggang 14 feet at may napakalakas na jaws. Kaya maaari pa din ng mga itong mga gat kapag sila ay naiistorbo o naabala. Kaya paalala ng pamunuan ng Cebu Ocean Park, sakali mang makaengkwentro ng nurse shark sa dagat, wag na wag itong basta-basta lalapitan. Maamo po itong itsura ng mga shark na to, but still in the wild it's not advisable na hawakan siya since they are not tamed or then hindi po sila familiar sa mga tao. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pagkatapos ng rollback nung huling araw ng 2024, oil price hike naman ang aasahan para sa unang Martes ng 2025. Hanggang piso kada litro ang posibleng itaas ng presyo ng diesel, hanggang 70 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. May inaasahan ding dagdag sa presyo ng kerosene na hanggang 80 sentimo kada litro. Ayon po yan sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department batay sa 4 na araw na trading. Kabilang sa mga dahilan ang pagpapalawig ng production cut ng OPEC Plus countries hanggang sa Abril at inaasahang mataas na demand sa langis sa Amerika at Europa dahil sa malamig na panahon. Hanggang January 6 na lamang ang hot meals mula sa provincial government para sa mga lumikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa Office of the Civil Defense o OCD Region 6, pinag-iisipan na ng Kapitolyo ng Negros Occidental na pauwi na ang mga evacuee. Pero sabi ng OCD 6, hindi pa nila ito may re-rekomenda dahil nagpapatuloy ang mga aktibidad ng bulkan. May paggalaw pa ang magma nito at volcanic earthquakes na umabot sa 77 sa nakalipas na 24 oras. 5 beses din itong nagbuga ng usok na may kasamang abo ayon sa FIVOX. Gayunpaman, sapat naman supply ng pagkain dahil marami pang family food packs ayon sa OCD. Hindi na kailangang magtiis ng ilang kapuso nating pinapahirapan ng sakit ngayong bagong taon. Dahil sa isinagawang Give a Gift Surgical Outreach Program, katuwang ang World Surgical Foundation, napaoperahan na ang mga pasyenteng may bukol, luslos, bato sa abdo at goiter sa probinsya ng Negros Occidental sa tulong ng ating volunteer doctors at partners. Sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon noong December 9, lakas loob na nagtungo si Marites sa Valladolid District Hospital sa Negros Occidental para mapaoperahan ng bato sa abdo o gallstone sa libreng operasyon sa tulong ng GMA Kapuso Foundation at World Surgical Foundation. Pinilit kong mapunta dito kasi kailangan ko para maging okay ako. Hindi ko na kaya tiis ng masakit. Si Maria naman, halong kaba at saya ang nadarama dahil mawawakasan na ang karamdaman ng 3 taong gulang na anak na may luslos. Nag-alala kaming magpamilya dahil baka may infeksyon. Masaya na po dahil meron ng kalunasan yung kanyang karamdaman. Kabilang sila sa mahigit 100 pasyenteng may luslos, bosyo, bato sa abdo at bukol sa Negros Occidental at Cebu na nabigyan ng pagkakataon na matuldukan ang mga iniindang sakit sa ilalim ng Give a Gift Surgical Outreach Program ng GMA Kapuso Foundation sa tulong ng World Surgical Foundation at Valladolid District Hospital. Kadalasan ng mga mahihirap na pasyente, hindi nila
nagagawa at nag-aantay sila na matagal. So, malaking tulong yung partnership natin with GMA Kapuso at mga ibang partners dahil nakakagawa tayo ng libreng operasyon. The objective of this project is to help the less fortunate people of the province of the Negros Occidental. For those patients who are willing, who have these cases, don't be afraid that because all of these surgeons and nurses are well-trained. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng volunteer doctors at partners. Dahil po sa inyo, sumalubong sila sa bagong taon na punong-puno ng pag-asa at wala nang iniindang sakit. Sa mga nais sumuporta sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Relier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Nagbigay ng comforting words ang ilang kapwa kapuso at kaibigan ni na Barbie Fortes at Jack Roberto kasunod ng kanilang hiwalayan. Makichika kay Lars Santiago. Ang ganda po ng araw, di ba? Ganda nga. Nagkasama sa Kapuso series na meant to be noong 2017 sina Barbie Forteza at Jack Roberto. Hindi sila ang endgame sa serye, pero ang on-screen chemistry ng Jack B. Nauwi sa isang romantic relationship in real life. Naging saksi ang paglipas ng taon sa iba't ibang tagpo sa kanilang relationship goals. Tila yearly na ngang inaabangan ng fans ang regaluhan at date night ng dalawa tuwing Pasko. Marami ang natuwa sa relationship ng dalawa, lalo't very vocal sila sa pagsuporta nila sa isa't isa. Si Jack, tinawag pa nga ng netizens bilang unbothered boyfriend sa gitna ng pagiging successful ng Barda, ang love team ni na Barbie at David Licauco. Noong birthday ni Jack noong December 2, sinabi ni Barbie on IG na proud siya sa unti-unting pagtupad ni Jack ng kanyang pangarap, tulad ng pagpapatayo ng kanyang dream house. Tinawag pa ni Jack si Barbie na loving, supportive madam. Pinusuan din ng fans ang month-sari celebration post ni Jack noong November. Kaya maraming fans ang nagulat nang kumpirmahin kahapon ni Barbie na break na sila ni Jack at humiling ng understanding mula sa lahat. Si Jean Garcia na naging ka-close ni Barbie sa 2 taon nilang pagsasama sa GMA Afternoon Prime series na Half Sisters, nagbigay ng moral support kay Barbie. Basta ako, anytime na kailangan lang ako ni Barbie, kailangan niya ng kausap, kailangan niya mag-vent out, kailangan niya ang support ako at kailangan niya ng taong makikinig sa kanya at gusto niya ng shoulder to cry on, andito lang alam naman ni Barbie yon. Ready rin daw ang isa sa malalapit na kaibigan ni Barbie na si Rita Daniela na umalalay kay Barbie. Alam niyo po, kaya rin kami naging magkaibigan ni Barang kasi masasabi kong parehas kami ng siguro yung energy, when it comes to people and I guess on also making decisions. Kaya kung ano man pinagdadaanan ngayon ni Barang, alam kong napag-isipan na niya ng mabuti yan at napaghandaan niya na yan. At Diyos ko, titular, napakatapang ng babae na yan. Kaya, syempre kailangan niya ng pagmamahal namin at akap namin. Pero alam kong kayang-kaya niya. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Nabistong iligal ang idineliver na karton ng gatas sa isang kainan. Ang laman kasi nito mahigit 300,000 pisong halaga pala ng high-grade marijuana. Nakatutok si James Agustin. Iginagulat ng isang manager ng fast food restaurant sa Quezon City nang makatanggap ng delivery mula sa rider ng isang kahon ng gatas. Natapat naman na sa manager niya, iniwan at sinabi na, ma'am, iiwan ko ito, meron po tatawag sa inyo na kukuha. Parang ganun ang nangyari. And bago pa man magsalita yung manager, dali-daling umalis po yung delivery boy na yon. Kakaiba raw ang amoy ng kahon. Bagay na kaduda-duda, kaya tumawag sa barangay ang manager. Nang buksan ito, tumambad ang kush o high-grade marijuana.
sakto naman pagdating ng pulis, ayun nga po, may tumawag naman sa hotline po nung ating fast food chain na yon. Pagkatawag nun, sinabihan nung isang naka-receive ng call na meron daw pong dinala dito na box, nagkamali daw po ng address. Yung may-ari daw po papunta na dito para kunin yung box. Inaresto ang 26 anyos sa lalaki na nag-claim ng kahon. Nakakuha sa kanya ang aabot sa 223 gramo ng kush na nagkakahalaga ng 334,500 pesos. Tinanong nung manager na, "Sir, sa inyo po ba ito?" Pagkatapos, ang sagot naman nung suspect natin is, "Opo, akin po yan." Nakakulong na ang suspect sa Kamuning Police Station. Nasampahan na siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pasensya na po kayo, no comment po ako dyan. Pero sir, kayo kumuha ng box? No comment po ako dyan sir, sa ano lang po, sa husgado na lang po ako magsasalita. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Kasabay ng pag-usbong ng bagong henerasyon ngayong 2025 o yung panganganak sa mga Generation Beta, ang mga hamon din sa kanilang mga magulang. Paano ba sila palalakihin sa panahong normal ang artificial intelligence? Ang payo ng isang eksperto sa pagtutok ni Mariz Umali. Ito po yung Secretary General nila. Excited ng mga anak ngayong Enero ang first-time mom na si Bea. Pero bilang Gen Z na laki sa internet at teknolohiya, bahagya rin siyang kabado dahil mas high-tech pa ang mundong kalalakihan ng anak. Gen Beta na kasi ang mga ipapanganak mula ngayong 2025 at buong buhay nila, normal lang ang may artificial intelligence. Isa sa talamak na gamit ng AI, mga peking video na mukhang totoo, base lang sa mga imahe ng isang tao sa internet. We will not allow people post photos of our child without our permission. Kasi the internet today is not very safe. That really worries us kasi sobrang rampant na ngayon ng issues when it comes sa pedophilia and cybercrime. Maaari ring umasa ang mga bata sa automation at baka mahirap din silang turuan. Nakita ko din especially sa mga Generation Alpha, ang hirap ituro sa kanila yung ate, kuya, po, opo, pagmano, kasi they don't easily access that kind of knowledge online. Filipino values that can be very beneficial for their pinaka-well-being while they grow up. Tatlong hamon ang nakikita ng isang sociologist sa pagpapalaki sa mundong kagigisnan ng mga Gen Beta. Ang pagiging borderless ng mundo, ang pagtuturo ng critical information, at ang pagpapalit o shift sa values. Kung paano natin i-filter yung pagdaloy ng napakaraming impormasyon na ito na dadaloy sa AI o sa tinatawag nating teknolohiya ng komunikasyon. Anong impormasyon ba ang mas gagamitin dapat ng bata? How will they be able to maintain the identity of the Filipino identity sa pagdami ng iba-ibang klaseng kultura na dadaloy sa kanyang kamalayan? Gaano man kakomplikado ang kaharaping hamon ng mga magulang ng bagong henerasyon, ang Gen Beta, simple lang daw ang solusyon ayon kay Brother Surita. Go back to basics. A. Appreciate family values. B. Boundaries are set. At C. Critical appreciation of information. Positive reinforcement. Kinakailangan palagi ang bata, nakikita niya sa mga magulang niya yung values na gustong ipakita ng magulang. B is boundary. When do they need to use their gadget? Kinakailangan mapanuri. Not just accept information, but be critical of the information. Hindi dapat kami mag-rely sa gadgets and social media and internet to distract our child. Dapat meron kaming strict na oras kung kailan lang siya pwedeng gumamit nito. Ang bentahe niya, maliit lang ang agwat ng edad sa anak at sanay siya sa internet. Mas alam ko na ngayon how to better plan on how I'll be able to utilize technology. Technology is always like a double-edged sword Amoral yan di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin technology is evil. We are supposed to control technology and not technology controlling us. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. From Starstruck Kids to Voltes 5 Legacy, napanood po natin ang paglaki ni Miguel Tan Felix on cam. Pero, sino ba siya behind the camera? Kilalanin pa natin sa GMA Integrated News interviews bago siya mapanood bilang si Kidlat ng mga batang Riles simula sa Lunes. Makichika kay Nelson Canlas. Quiet yet meaningful ang naging New Year celebration ni Miguel Tan Felix kasama ang kanyang pamilya.
Tulad ng ginagawa kapag walang work, nagpapahinga at naglalaro siya ng video game sa bahay. Kwento ni Miguel sa GMA Integrated News Interviews, simple living daw talaga siya kapag wala sa harap ng kamera. Tulad nga sa traveling, backpacker, ang peg ni Miguel at gusto niyang ma-experience ang local culture. Hindi raw kailangan ng magarbong hotel o fancy restaurant. Parang yun din yung way ko, Sir Nelson, para alam mo, mas maging grounded sa buhay. Para ma-experience ko pa rin kung, kunyari, pag nasa ibang bansa, never akong magta-taxi, rule ko yan. Dapat, ang least priority ko ang magta-taxi ako. Dapat, kung ang main transportation nila is tuk-tuk, tricycle, yun, sasakyan ko po. Iba talaga yung experience kasi pag mag-isa kayong walang influence ng kahit sino sa paligid mo. Parang ikaw lang at yung sarili mo yung magdedesisyon. Minsan ay naisasama niya raw ang kanyang girlfriend na si Isabel Ortega sa kanyang trip. At sa kanilang travels, mas nakikilala daw nila ang isa't isa. Simple din daw ang kanilang relasyon. Private but not secret. Batid daw nila ang boundaries pagdating sa pagsasapubliko ng kanilang relasyon. So, Pareho ba kayo ng gusto when it comes to traveling? hindi. Diyan magkaiba rin po kami. Kaya masaya kasi parang iisipin mo pwedeng mag-clash eh. Hindi, ito yung gawin natin. Ito yung mas maganda. Sino nag-a-adjust sa inyong dalawa? Parehas. Sa try po namin yung gusto ng isa't isa. Katulad po nag-Japan kami, di ba? May mga times na meron akong gustong puntahan, meron din siyang gustong puntahan. At the end of the day, ang pinaka-importante is paano kayo magko-compromise sa isa't isa. So, hindi lang siguro sa travel yun, pero sa lahat ng aspeto. Matapos ang success ng primetime series na Voltes 5 Legacy, nagbabalik si Miguel sa primetime drama action series na Mga Batang Riles Askidlat. Kasama niya sa serye sina Kokoy De Santos, Rahil Birria, Bruce Roland, at Antonio Binzon. Ang kanyang role, nag-alis daw sa kanyang comfort zone. Pero malapit daw ito sa puso dahil makikita sa serye ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Yung story po namin sumasalamin talaga sa mga tunay na buhay na nawi-witness niyo araw-araw, di ba? Yung mga nakatira talaga sa gilid ng tren. So gusto namin mas close sa reality, mas maganda po. Nag-immersion kayo? Hindi po, pero yung set namin, doon talaga. So nakikita mo yung Nakikita po namin, pag may konting time, chit-chat konti. So, kahit pa paano, may glimpse po kami kung paano sila mamuhay. Sa January 6 na, ang world premiere ng Mga Batang Riles sa GMA pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our first week-long chikahan this 2025. Ako po si Iya Analiano. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.